Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm Rupi Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na yung September 1 to 15. Umpisahan natin ang portal this September 2025. 1 to 15 muna yung sasabihin ko. Meron tayong 11 portal. Saturn in Pisces in September 1, magkakaroon ng spiritual discipline upgrade sa iba sa inyo. Magkakaroon kayo ng mga realization about na mga sitwasyon na in-ignore nyo in the past or in-avoid nyo in the past. Yun ano. And syempre, ito rin yung time na magkaroon ka ng boundaries. Protect your energy sa paligid mo, sa mga di magaganda, kung sino man yan at ano man yung sitwasyon na yan. Harapin mo ang mga ito or you need to make a solutions. May magkakaroon ka ng ganun para sa pagpasok ng mga new beginning or new situation into your life. About sa realization, siguro ang yung halimbawa, sana pala nag-ipon ako ng, example ko lang sana pala ganito hindi ko ginawa to dati. Sana pala nag-ipon ako ng pera. Sana pala ganito kayo. Magkakaroon ka ng realization and magkakaroon ka ng upgraded na this time. And syempre, meron tayong Mercury enter into Virgo, September 2. Magkakaroon, or this is the time, or magkakaroon ka ng thinking about your future, or magkakaroon ng mga clarity in any situations in life. Magtatanong ka para sa, pwede ka naman magtanong about the clarity. Halimbawa, may tao na gusto mo ng clarity sa kanya, pwede ka magtanong sa kanya, diba? At least alam mo. No, this is the time na pwede kang mong gawin yon. Or tanungin mo din yung sarili mo na bakit ko to ginawa, para ano, para saan. May mga ganang sitwasyon. Magkakaroon ka ng mga ganun. And syempre, meron tayong September 6, Uranus retrograde. Ito yung breakthrough sa'yo, no? May money ka, oh. May money na parating sa'yo. Breakthrough para sa'yo. Ibig sabihin, may mga blessing na manggagaling sa taas na ibibigay sa iyo. Depende kung paano niya ipapaabot sa'yo yan. Pero there's a blessing coming into your life. Pwedeng by the enlightenment, pwedeng by your intuition, or pwedeng sa panaginip, or pwedeng by someone, no, sa iba sa inyo. Yan, may mga blessing coming. And syempre, meron tayong September 7. This is a full moon, ano? September 7. Full moon is tinatawag ko na coin moon or harvest moon. Pero, dahil sa mapula niyang kulay, no, mas more siyang tinatawag ng iba na blood moon. Kasi dahil din yun, bakit blood moon? Kasi dahil din siya sa lunar eclipse. Kaya siya medyo bloody, no? Pero coin talaga siya, mais, ganyan. Yun. And then syempre, hindi dalawa. Ang mangyayari kasi sa iyo by this, is, pwedeng ikaw is magkaroon ka ng chaos or pwedeng wala. Kasi why? Kasi dahil ito sa lunar eclipse at saka sa solar eclipse. So either ikaw is magkakaroon ng chaos or hindi ka magkakaroon ng chaos. Dalawa kasi yung eclipse natin. Siyempre, yung umiwas ka rin sa mga sitwasyon or tao na makapagpapatrigger sa iyo. Kasi tatandaan nyo palagi na sinasabi ko, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo, no? The more na maging high yung emotions mo, it will cause chaos. No? Kaya ang sinasabi ito, kung kailangan o kinakailangan na yung makakapagpa-trigger sa'yo, umiwas ka na lang. Pero may mga chaos na hindi mo maiiwasan. Kasi isa rin yun sa magiging paraan o isa yung magiging way para magkaroon ka ng clarity or ma-awake ka dun sa sitwasyon. No? Para makapag-desisyon. Pwede yun. Pwede doon siya ibibigay yung enlightenment sa'yo. Or, syempre, this time kasi is kailangan mo talaga na mas habaan mo pa yung pasensya po. To release yung mga bad energy, siguro is time na rin, o para makapag-relax ka, is time na rin siguro na pumunta ka sa beach, sa pool, sa ilog, or pwede kung hindi ka makapunta doon is maglagay ka ng asin sa iyong tubig na pinaliliguan. Sea salt po, hindi po iodized salt, no? Yan ang ilalagay mo. And syempre, meron tayong 9-9, September 9. 9-9 kasi is astrology this is a moon in may star success. Moon in Aries. Pero sa urology, ito ay biggest number or the very powerful when it comes to a new lessons na makukuha mo. No? Yun ang 9-9. And then also, 9-9 is magkakaroon ka ng mga collaboration, partnership situation,
or may mga asking. Pwede ikaw mag-ask or someone is asking, ganyan. Find someone balance din or makakakuha ka ng harmony or pagkakaisa this time. Syempre, sinasabi ng portal na ito na you need to search someone na with the same page. Mag-going toward ka to your manifestation. Sinasabi din dito. And also, 9-9 is also the completion. Ano? Ibig sabihin is may mga bagay na kailangan ng i-let go. May mga bagay na kailangan i-cutting the cord. Yun ang sinasabi. Also, the 9-9 is the best investing time or day, no? Ang sinasabi dito. Kung may mga ilo-launch kayo, may mga gagawin kayo, may mga actionan kayo, ito yung na best time na pwede mong gawin yun. Kasi you will be success. Halimbawa, gusto ko nang mag-upisa ng YouTube channel. Gusto kong mag-invest this time sa stock. Gusto ko na ganito, ganyan, ganun. Ito yung the best time. The 9-9. September 9 is the best time. No? Kasi you will be success. And meron tayo, syempre, 150 lang naman to. Ang sasabihin ko sa inyo, meron tayong moon. Ang dami mo. Ang dami na. Universe, ang dami na. Universe, ang dami na. Oh. Meron tayong moon in Gemini integration checkpoint ito. 14 and 15 to ha. Ito yung integration checkpoint. Ibig sabihin, review and refine. No, review and refine. The past situation happen. No, yun yung sinasabi dito. And then, if you review yung mga nangyari and you need to refine it, then mag-going toward ko na to your next chapter. Yun. Control your anger and you will be sorry. Yan, magkakaroon ka ng mga pagkaiinis, pagkairita. Yan, may mga temptation happen sa buhay, may makapagpapatrigger talaga sa'yo. Yan yung portal. May makapagpapainis o makapagpibigyan ng irita sa iyo. Yan, temptation will test you din. May mga ahas. At may mga tao na magaling magsalita. Mag-ingat ka na lang doon. At saka mag-control ka sa emotions mo. You are on the road to success. Kung ano yung pinagdadaanan mo na yan, ituloy-tuloy mo lang yan. Siyempre, matayog kasi yung bundok. No? Huwag ka pa rin ihinto kasi you're on the road to success. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, ituloy-tuloy mo lang kahit na nagiging mabagal o nagkakaroon ng blockage, tuloy mo pa lang yun. Tuloy mo pa rin, then you'll be success. Great passion, maaring may mga gagawin ka or you're doing something passion or isa rin ito with the passion kasi is nagsisimbolize din kasi ito ng actions or the fire feelings. No, this also the fire feelings din kasi. Pero also this isa ba sa inyo is love ito, no? Tingnan natin kung ano niya. You will be playing a different role. O may mga gagawin o tatahakin kayo na different role. Ganyan. Or pwede naman itong when it comes sa passion is may taong malapit sa iyo na makapagpapatrigger o makapagbibigay talaga sa iyo ng kabusitan, di ba? Yan, sa iba sa inyo. And solid foundation success with effort. If you want to give an effort to success something in your life, tulad nito, o may i-reveal ka or i-structure sa isang sitwasyon, it will success. Magbigay ka ng effort doon kasi magsasuccess ka kasi dalawa yung success mo. And tandaan mo, things will not always be this way. A change is coming. Magkakaroon na, kasi kung titignan mo ito, this is sun, pero 1/3 lang yung sun na yan eh. Pero sa pagiging bubot mo or in the situation is magiging isa ka ng paru-paro at may possibility na makakalaya ka doon or masusolusyon na yung mga dapat masolusyonas in life. Kasi andito rin si to success. And psychic ability, trust your intuition. Mag-trust ka sa mga tao na makapagbibigay sa iyo ng trigger or anger. Siyempre, sa iba sa inyo is may psychic abilities kayo or malakas ang inyong pakiramdam or instinct. Mag-ingat kayo when it comes sa mata. Maaring may mga mangyayari sa inyong mata, papupuwing ka, masusugatan ka, mapapasukan ng kung ano yan, or mapasukan ng pilik mata, magkagulite, magka-sore eyes, sumakit ang mata, mamula ang mata, any sitwasyon, no, ikaw or someone into your life. Use your intuition to make a beneficial change. Maniwala ka lang sa intuition mo, i-guide ka niyan kung ano ang tamang direction mo sa buhay. Diba? Puro iba sa inyo may psychic abilities, magkakaroon ng enlightenment to. Anong energy niya? Ni Aquarius Universe. Ay, teka lang yung iPad natin. Kilo Chitamate. Sorry ah.
Three of Cups. Energy po niya. Ang dami yun. Saliwa, dami. Saliwakang. Dami na, diba? Ang dami yun. One, Chang! Oh, bakit ako? Ba't ako? Si ate yon. Kinagalitan niya yung kapatid niya. Tinuka. Energy niya po. Sorry yung mga anak ko. Oh, okay. Uy. Okay, ang energy mo, sa iba sa inyo, you are focusing to success to success something into your life. Magpo-focus ka talaga doon. Magbibigay ka ng lakas ng loob. Andun yung confidence mo. Yan. Siyempre, energy mo rin is, you are more on patient and controlling your emotions. Sa iba sa inyo, yun ang nakikita ko. Also, ang energy mo, happy naman siya. No? Happy kasi, why? May mga tao na willing to support you or to give you love or ikaw ito sa kanila. Magbibigay ka ng love or support sa kanila. Yun. Nakikita ko naman yung happiness mo dito. Pero andito rin yung pagiging matatag mo when it comes sa sarili mo, no? Handi yung may mga sitwasyon na nagiging matatag ka o nagpapakatatag ka. Or handun din yung sitwasyon na may mga pagpapasyahan ka or more on you are using your wisdom, yung karunungan mo. Yan. Kasi handun yung pagiging sobrang marunong ka talaga, Aquarius. Matatalino naman yung Aquarius no? Kaso yung ibang Aquarius kasi, yung talino nila, ginagamit nila in a wrong way. Pero may mga Aquarius din naman na ginagamit nila in a good way. Nagiging hati kasi kayo, no? Sa iba dito is, magkaano kayo. Yun. Dito, yun na nakikita ko sa yung energy, more on patient, hindi pagiging kind mo sa mga tao, may mga collaboration, yung creativity something, may mga gathering din no? Ibig sabihin, may mga mag-chill, ganyan. Pwedeng, may mga birthday, celebration, kainan, inuman, maliit lang siya. So, hindi siya ganun big bonggenyo sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iyo. Energy. Anong parating kay Aquarius? Bakit po? Ano ibig niyo sabihin? Parating po sa kanya? Okay. Parating sa'yo. You need to be aware kasi may tao dito na magsisinungaling daw sa'yo. May tao dito na hindi magiging, ganun din yan, no? Hindi magiging totoo. And then also, parating sa'yo, may mga lakad ka. May mga may isip ka na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo ma-actionan or hindi mo pupursue. Yun na nakikita ko dito. Halimbawa, may idea ka na gusto mong gawin itong project na to, itong creativity na to, itong sitwasyon na to, ganyan. Hindi parang medyo magkakaroon ka ng pag-aalanganin dun sa bagay o sa sitwasyon. Ganon. Or sa iba naman is you have a travel, no? Sa iba naman, ang nakikita ko dito, ang parating sa'yo, kasi dito sa sitwasyon may mga bagay na hindi pa tapos. Or may mga bagay na hindi mo pa kayang i-let go. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Also, doubt, or magkakaroon ka ng, or someone judging you, or you judge someone. Sa iba sa inyo is this a lack of clarity. Yan, may mga parating sa'yo. Lack of clarity, lack of idea, lack of focus, or mayroong blockage sa'yo to success something into your life. May mga unproductive situation, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga gusto kang sabihin na hindi mo masasabi. Yun na nakikita ko sa iyo.
siguro magpipigil ka, parang nandito siya. Or pwede naman na may mga sitwasyon, sana mag-trust ka sa intuition mo dito may mga sitwasyon na hindi pa nagtatransform o hindi pa nagkakaroon ng pagbabago. Pwedeng hindi solution, parang hindi pa nasusolusyonan. Pwedeng ganun. Ano ang dapat iwasan? Ano pong dapat iwasan ni Aquarius? Lungkot daw, iwasan mo. Umiwas ka daw sa lungkot, sa mga tao na makapagbibigay sa'yo ng disappointment. Ano ibig niyo po sabihin, universe? Dapat niya iwasan? Oy. Nangabi. Ay, nasan yun? Teka lang. Okay, iwasan mo. Iwasan mo yung mga tao, no, na hindi magiging totoo sa'yo. Yung, alam mo yung pretending, ganyan. Iwasan mo yon kasi andito rin siya. Andito ka. Ayan, ito na nga. May mga taong galit pala. Or may taong galit ka. Andito si Ahas talaga. May depression yung iba, no? Okay, dito sa sitwasyon yun ang iwasan mo. Iwasan mo yung mga tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Mga taong narcissist, yan, iwasan mo yan. O iwasan mo yung mga taong mapanglinglang, mandaraya, yung mga taong hindi makatotohanan, ganyan. Iwasan mo yun. Iwasan mo yung maghintay lang no? Dito sa sitwasyon. Yung mga taong manggagamit, iwasan mo yun. Yung akala mo very care siya sa'yo pero hindi naman. Yung nagpipretend siya na gusto ka niya or maalalahanin siya sa'yo, no. Sabi ko nga dito, di ba, andito siya, Ayan, unicorn. Sabi natin yan. Ayan, binibigay na sa'yo yung binibigay na sa'yo yung sign. Mag-trust ka sa intuition mo kasi totoo yan. No, iwasan mo is not to move forward sa mga plano mo. Yung hindi mo ilaya yung sarili mo sa sitwasyon na mapanglinglang o sa isang sitwasyon na hindi makatotohanan. Parang pelikula. Iwasan mo yung hindi ka makaroon ng progressing. And iwasan mo yung hindi ka mag-action. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt in any situation. Yung mahahata ka ng nakaraan. Iwasan mo yun. Sinasabi dito. Iwasan mo yung mga taong kailangan ka lang nila. Kailangan ka nila sa ibang sitwasyon. Ano bang ibig sabihin? Teka lang. Paano kayo explain? Hindi siya love. Manggagamit. Ganyan. Yung mga taong nanggagamit. Umiwas ka sa mga a person who is corrupted, corruption, puro kasinungalingan, mga mandaraya, ganyan. Umiwas ka doon. Kamusta po ang love ni Aquarius? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kapamilya, kaibigan, sino man siya. Love, Aquarius. Ito lang yung ating iPad. Ano pong ibig sabihin? Okay. Kung kayo is single, may parating dito kasi andito rin si Tulip, 'di ba? Meron. Ibig sabihin, meron ka nang nakasalamuha na isang tao na meron siyang attraction sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay naman dito sa sitwasyon na to, sobrang nagkaroon talaga ng mga sad memories, nagkaroon ng mga broken situation in the past dito sa relasyon na to, nagkaroon ng iba. No, nagkaroon talaga siya ng iba. Hanggang sa dumating yung foundation na yun is gumuho. Ibig sabihin, mas pinili yung isa. At isa dito is na-trap, na-stuck, or sobrang na-stress at nahahatak pa rin siya ng nakaraan.
Maaring iba sa inyo, may pinagdadaanan kayong low, no? Yun ang nakikita ko dito. And then, there's a new beginning of happiness na nagaganap o nangyayari sa bawat isa sa inyo. Pwedeng sa kanya or sa iyo. Andito yung peaceful of mind ng tao na to. Pero ang sinasabi dito ni universe is meron siyang ibibigay sa iyo na nararapat at karapat-dapat na tao para sa iyo, sa mga nagkahiwalay dyan. Ibig sabihin, yung nakarelasyon mo is hindi talaga siya para sa iyo. Merong better na ibibigay sa iyo sa universe. Sa mga magkakarelasyon naman, ate, love niya ba ako? Hindi ko nakikita yung love no, dito sa sitwasyon. Pero, nagkakaroon kayo ng pagkakaisa dito sa relationship na to. Pero, more on frustration, pwedeng may mga pag-aalala ako nakikita dito, pero may nagsisinungaling. Ang hindi ko lang maintindihan dito, either ikaw ang may iba, or may family, or siya yun. Vice versa. Iba o may family. Yun na nakikita ko dito. Love niya ba ako, ate? Ang hirap Ako tinanong mo, ang hirap. Hindi. Pero, pinahalagahan ka daw niya. Pinapahalagahan ka niya o pinahalagahan ka niya? Yun ang sabi niya. Vice versa, no pointed name, wala ang pangalan mo dito. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po ang money ni Aquarius? Ay! Devil. Ano ba yun? Money na nga lang May pang patawad. Tayo dyan. Okay, when it comes sa money mo, medyo malungkot sa nakikita ko dito pagdating sa money mo, Aquarius. Kasi ang money mo, hindi siya lumalago. Stuck to yung money mo. Medyo malungkot, stuck. Inu-illusion mo na sana ganito, sana gano'n, sana ganyan. May mga ganun situation, no? You're stuck. Ang money mo, malungkot, nagkakaroon ng mga disappointment, maaring may mga taong nanamantala sa'yo when it comes to your money, sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko sa yung money, hindi parang may mali dito sa, hindi ko naman sinasabi na wala ka, na walang-wala ka, pero may missing. May kulang. May hinahanap ka. Nai-stuck to. Yun ang nakikita ko dito. Pwede rin na palabas yung pera mo, no? Sa nakikita ko dito. Palabas ang nangyayari. Ingat ka sa pera mo. Ingat ka rin sa mga taong pagkakatiwalaan mo pagdating sa pera. Pag pera na pinag-usapan, gamitin mo na to. Ha? Kamusta po ang health ni Aquarius? May sakit kayo. Ikaw or someone oo nga, may sakit kayo. Dito sa'yo, may sakit yung iba. Ikaw or someone into your life, may taong may sakit dito. May sabihin, siguro meron kang ikinabigla na nalaman mo o may ikabibigla ka na malalaman mo about sa sakit. Nangyari na or mangyari pala. Someone need to heal, no? Andito rin yung sitwasyon na may tao dito na kailangan talaga ng pahinga. Kailangan mag-relax or ngayon, siguro may mga unexpected situation happen when it comes sa health issue. Yan. May mga unexpected situation. Pwedeng kailangan mo daw magpahinga, kailangan ganito, kailangan mag-relieve, kailangan mag-recharge, or kailangan something. Yung may mga ganong sitwasyon. And also, siguro, siguro masakit sipon, ubo, throat,
Mahirap huminga. Ano pa? About something pwedeng puso, bandang dibdib, yun na nakikita ko. Or pwede rin na may mga ikakasyak ka na pwede mo pang malaman. Ikaw or someone O, di ba nanakot pa talaga si ate talaga naman, Baka may mga lalabas pa. Baka may ma-discover pa. Tingnan natin ang advice. Universe advice po. Malay nyo, hindi nyo naman energy yan, di ba? Pero maganda pa rin na magpa-check up kayo. Kasi mas magandang maagapan. Or tanong-tanongin mo yung mga nasa paligid. Advice. Okay, when it comes sa advice, tatandaan mo, Aquarius, na wag kang susuko sa buhay. Kasi may pag-asa. No? Ang sinasabi ito. There's a new horizon or there's a new beginning coming into your life. Magpakatatag ka lang. Sinasabi niya dito, don't give up. Huwag kang, basta as in, lahat is magkakaroon ng solution. Lahat is magkakaroon ng pagkakaisa or harmony, no? Or recovery in situation. Ayun ang sinasabi sa'yo. Maging masaya ka lang, and there's an abundance, enlightenment is coming. Siyempre, positivity is coming. Basta palagi ka lang magiging very organized o magkaroon ka lang ng logic organized or palagi mo lang gagamitin yung wisdom mo o yung karunungan o yung katalinuhan mo to clarity any situations in your life. Ang sinasabi dito, tatandaan mo palagi na you are the authority of your life. Walang pwedeng makapag-control sa'yo, walang pwedeng makapagpautos sa'yo, pero maging matatag ka at gamitin mo yung iyong katalinuhan or karunungan, no? Yun ang sinasabi dito. Everything will be fine. English pa ate. Mali-mali naman. Ayan nyo na si ate. Alam nyo naman si ate nyo. Yun. There's a hope. Tatandaan mo palagi. Caterpillar. Change is coming. Arigato namaste, God bless.